Umpisahan natin to sa good news pa din po at umpisahan natin to, nako, ito ikagagalit ho talaga, ikasasama ho talaga ng loob ng mga DDSO, mga kababayan. Bakit ho? Ayaw nila nung mga ganito. Ang gusto nila, yung parang aso na sunod-sunuran lang ho, mga kababayan. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, Agosto 12, 2025, nagbitaw ng pahayag walang atrasan, no? At ito po ay tungkol sa laban ng Pilipinas, no, mga kababayan, sa West Philippine Sea. Ayaw na ayaw po ng mga DDS yan. At baka lalong si Inday Sara Duterte, ayaw na ayaw ho niyan, mga kababayan. Di ba sabi ni Bumpy Panganiban, oh, hello Mark, watching from New Jersey, USA. My husband and I watching you. Adik na sa vlog mo. Salamat po sa mga taga New Jersey, USA. O, yan po. Walang atrasan. Paano ba yan, mga DDS? Naku po. Etong mga DDS pa naman ho na mga to, mga Boss Chief Amo Sir, lahi po ni Basti ito. Lahi po ng mga duwag itong mga DDS na ito, mga kababayan. Bakit ho? Kapag ka ho merong mga ganyan, no, na tungkol dun sa laban po natin sa West Philippine Sea, pagka po merong mga ganyan, nahaharapin natin yung mga bansa na gusto or kursenado tayong sakupin, natatakot po yung mga DDS. Sasabihin po sa inyo ng mga DDS, o sige ha, kapag ka nagkaroon ng digmaan, ikaw ang unang ibabala namin. No, ganyan no yung mga DDS. Parang gusto na hong umalis ng bansa kapag may mga digmaang ganyan. Tapos ang sasabihin, ang papalabasin, mga lahi kami ni Andres Bonifacio. Pero kung sino pa po yung nagsabi ng ganon, lahi daw po sila ni Andres Bonifacio. Sila pa ho itong magsasalita na, hindi natin kakayanin ang China kasi ang China ay napakalalakas ng mga gamit niyan. Nung si Andres Bonifacio, mga kababayan, nung panahon niya, gulok lang siya, itak lang sila. Di po ba? Itak lang ang panlaban nila versus doon sa mahahabang rifle po ng mga gustong sumakop sa atin. Sino po ba yung mga nakaupo dyan na mala Andres Bonifacio ang ang peg, no? Mala Andres Bonifacio ang galawan. Pero kapag katungkol na ho sa China, wala na. Purong Golteb na ho, mga kababayan, purong itlog na ho. 'Di ba? Sabi ni Virgilio Dulay, willing po ako, no, maibala sa kanyon kung para sa bansa. Totoo ho, ako ho, mga kababayan, kung sakaling ganyan, naku. Tapos mayroong kang pagkakataon na ipagtanggol ang ating bayan, naku. Bakit hindi? 'Di ba? Tayo ho, mga bossing, utang natin ang ating buhay doon sa mga bayani natin dati. Bakit po, mga boss chief amo sir? Napakadali lang pong isipin nun. Bakit ho? Malamang po, hindi tayo nabubuhay ng ganito at hindi tayo namumuhay ng malaya kung wala po dyan si Ma'am Lynn Hirakawa. Hindi, joke lang. Hindi tayo nabubuhay, mga kababayan, kung hindi po ipinaglaban ng ating mga bayani noong araw, no, yung ating karapatan. Kung hindi po tayo ipinaglaban doon sa mga mananakop, so bakit hindi natin pwedeng gawin yung ginawa ng ating mga bayani doon po sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino? O yung mga apo natin, mga anak ng anak natin, o apo natin, mga anak ng anak ng anak natin, mga anak ng tupa. Joke lang ho. Di po ba? Ngayon, may ganito tayong presidente. Kaya naman po nakita natin na yun pong oposisyon, which is tunay na oposisyon, ang gusto ko sabihin dito, hindi po pogosisyon. Ang pogosisyon po is para po sa mga DDS. No? Yung tunay na oposisyon, mga kakamping, tingnan nyo po, sinusuportahan po si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam nila na tama ang hakbang o tama ang ginagawa o tama yung patutunguhan ng bayan sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, which is simula pa lang po nung ating mga bayani, ganyan na po. Walang atrasan. Laban tayo.
Walang atrasan, Marcos to keep defending West Philippine Sea from China aggression. Nahiya bigla si Marcoleta na may pangakong 2,000 pababa. Libre na. Bakit nahiya? Eh kay Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea eh. Yun naman pong pagkambyo niya noon eh, kumbaga nahalata niya, napansin niya na lang na negatibo yung reaksyon ng taong bayan sa there is no such as West Philippines West Philippines niya. Kaya biglang kambyo, biglang pangalan na lang daw ho. 'Di ba Jeffrey Aquino? Oh. Biglang gano'n na lang, mga bossing. Nahiya si Marcoleta. Dahil ang ating presidente ay patuloy lang po sa paglaban at pagtindig po, hindi kagaya ng dating Pangulo na si Duterte. Wala. Isa pa din ho yun. Urong ang itlog. Sunod-sunuran po sa China. Di ba? Kukumpunihin na lang yung BRP Sierra Madre. Nakasadsad naman po sa ating teritoryo. Sariling barko naman ho natin yun. Aba, itinatago pa sa China. Akalain mo yon? Di ba? Sarili mong barko, Chris Angel, sir, nandiyan ka pala. Sarili mong barko, yung kukumpunihin mo, nandoon sa loob ng teritoryo mo. Aba, sabi ni Roque, dinidiskartehan po namin ang pagpasok ng mga materyales para kumpunihin yun. Kay Pangulong Bongbong Marcos, ano? Pinapangalandakan. At kay Roque, mismo nang galing yan. Dahil kapag ka ikaw, presidente, at alam mo, karapatan mo na kumpunihin yung sarili mong barko, nasa teritoryo mo, aba, bakit ka magtatago? Di ba? Hanggang ngayon po, eto, simula po ng nanungkulan si Pangulong Bongbong Marcos, hanggang ngayon po, nasa kalagitnaan na po, pilit binibira ng mga DDS, pilit sinisiraan ng mga DDS, pero ano po, nakatindig pa din ho. At dito po, mga boss chief amo, sir, hindi natin talaga maiiwasan na isipin na totoo yung sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na merong mga tao o merong mga kababayan natin na tinatawag ngayon na mga makabagong makapili na binayaran ng China para sila mismo ang gumulo sa ating gobyerno. Para itong ang walang atrasan ni Pangulong Bongbong Marcos maantala, maudlot at mahinto. Pero hindi nila kaya yung isang Bongbong Marcos na tinatawag nilang duwag, yun, na tinatakot nilang weak na presidente. Biruin nyo ho yan ha. Ang hirap po ng kinalalagayan ng ating Pangulo. Kalaban mo na, yung China, tapos may kumakalaban pa sa iyo sa loob mismo ng iyong teritoryo, sa loob mismo ng iyong bansa. Di po ba? Pero nakatindig. Nakita mo naman, kinarma ang China, sabi ni Romel Martino, nagbanggaan yung dalawang barko nila. Totoo yan. Ano po? At eto, nakita nyo, dun sa last video, nung nagbanggaan yung dalawang barko ng China, yung mga kababayan natin na Pilipino na nandoon sa Teresa Magbanwa, minikropono pa sila eh. Baka may mga nasaktan sa inyo. Baka merong mga kailangan ng tulong, nandito ang Teresa Magbanwa, handang tumulong. Biruin nyo yun mga kababayan. Yan ang magigiting natin na dumidepensa para sa atin. No? Tapos, maririnig doon sa mga DDS, minumura sila, pinagbibintangan na isinusuong sila doon sa, ano ba tong si Makagago, nag Bea Bores na buntis. Ano ba yun? Si Makagago kasi. President Ferdinand Marcos Jr. will not back down and maintain the government's policies of defending its maritime rights in the disputed West Philippine Sea amid two fresh incidents involving Chinese and Philippines ship in Panatag Shoal, Malacanang on Tuesday. At eto pa ho mga kababayan. No? Eto pa po. Yung China, ang naratibo nila, tayo daw po ang dahilan kung bakit nagkakagulo sa West Philippine Sea. Tapos may maririnig ka, yung kupal na Lopez, kapangalan pala natin yun. Maririnig mo doon sa loko-loko na yun,
eh, binobomba din daw, tayo daw din po ay bumobomba ng water cannon. Yun po, mga kababayan, ay dagdag doon sa naratibo ng China na tayo ang bumubuyo sa kanila para water cannonin tayo ng China. No? So, pinagmumukha nila na tayo ang nangunguna po o nauuna, mga kababayan.